which we do not deserve anything. And countless times, He always chooses to embrace us for who we are. So together, with one voice, let us thank Him with all our hearts. Pagsin
rason, hindi man namin maibigay yung tunay na deserve nyo, Lord. And lagi man kami nagtatry, wala po kami ipapantay sa nabigay niyo po sa amin at pagkabalik. Lord, we always
receive the best kind of love from you, Lord. And we thank you for that. We thank you for all the blessings, Lord God. We thank you, Lord God, for your faithfulness in our lives, Lord. Maraming salamat po sa lahat, Lord. And we are sorry, Panginoon, sa pagkukulang po namin. We are sorry for always choosing to sin, Lord. Despite na alam po namin, Lord, minsan nagagawa pa rin po namin. Still, Lord, pinipili niyo pa rin kami, Lord. Maraming salamat po sa lahat, Lord. Nawa, Panginoon, na ibalik po namin sa inyo ang papuri at pasalamat, Lord God, through our little worship, Lord God. We praise you and glorify you. In Jesus' name we pray, Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga ito, na minsan pa tayo po ay dadako sa pagtanggap ng banal na hapon. Nais ng Panginoon, bago po natin tanggapin ang tinapay ang saro, na siyang sumisimbolo sa kanyang katawan ng dugo, ay sinasabi po natin ang ating mga sarili. Ano mga ating mga pagkukulang at pagkakasala ay ating ilapit sa ating Panginoon. Kaya tayo po lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang banal. O manaming Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, na minsan po po, Panginoon, na ang bawat sa iyo pinagpala at iningatan po sa isang buong linggo, Panginoon. Kami, Panginoon, iyo sinamahan po sa lahat ng aming mga ginawa. Kahit sa oras na ito, Panginoon, sa aming gawin pagtanggap ng banal na Panginoon. Sa iyong tinapay ito na aming katanggap, kami, Panginoon, na hindi karapat. Marami kami, Panginoon, nagawang pagkakamali at pagkakasala ko sa mga nagdamaan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ihahanda namin ang aming sarili, Panginoon. Lahat ang aming mga pagkakasala, Panginoon, nilalapit namin sa iyo. Nanawa, Panginoon, kami, Panginoon, inyong patawarin, O Lord, upang sa aming pagtanggap, Panginoon, na mga pagpapalang ito, ay kami, Panginoon, naging malinis sa iyo mananaharap ng Panginoon. At gawin niyo kami, Panginoon, karapat-dapat para sa iyo patawarin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang siyang tinapay at ang saro, na siyang kumakatawan sa iyo, suglugan niyo yung katawan at dugo, na aming tatanggapin, Panginoon. Ito po ay inyong pagpalain, Lord, upang maging kagalingan at kalakasan ng aming Espiritu. Salamat, Panginoon, sa iyong habag at sa iyong biyaya, Panginoon. Pagawin kami, Panginoon, hindi karapat-dapat, Lord, marami kaming pagkakamali. Nananatili, Panginoon, ang iyong habag at biyaya. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Kahit karapat-dapat, Panginoon, na purihin at sambahin, Lord, sa aras na ito, Panginoon. Habag ang iyong bawat isa, Panginoon, upang sa ganun, Lord, sa aming paglapit sa iyong banal na harapan, kami, Panginoon, maging karapat. Binabalik namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pakinggan po natin ang banal na kasulatan. Mula sa aklat ng Marcos chapter 14, verse 22 hanggang sa sumusunod. Narito po ang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay lumambot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati yung tinapay at iniabot sa mga alagad, sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan, ating pong kanin ng tinapay. Dumambot din siya ng kaupa at matapos magpasalamat sa Diyos, iniabot din niya iyon sa mga alagad. At uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapatibay ito ng tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay makubuhos para sa marami. Ating pong inumin ito. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katangas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong manibago sa kaharian ng Diyos. Pulihin na kanyang mga salita. Ngayong umaga po ay dadako po tayo sa pagkakaloob. Sino po dito ang gusto magkaroon po tayo ng bagong chart? Meron po ba dito? Ayun, meron po. Praise God. Dahil sa tingin ko po at sa tingin po niya Pastor, ang ating pong church po ay hindi na po komportable sa atin pagka po marami na dumadalo sa ating bahay sa bahay po. So napag-isipan po ng mga elder, ni Pastor, na bumili po tayo ng bagong lote na pagkatayuan po ng ating bagong church. Ano po, paano po yung matutugunan? Dahil
napakamahal po ng lote kung ngayon po tayo bibili, di po ba? So, tutulong po natin ang Panginoon at ating mga panalangin, makakamit po natin yan. Kahit po bukas di po ba? So, ang gusto po ni Lord ay samahan din po natin ng gawa. Tayo po mga nagsisisamba dito sa ating church, sa Church of San Pedro, tulungan po natin na matupad po yung ating pangarap na makabili po tayo ng lote. Paano po paraan? Sa ating po pagbibigay, magbigay po tayo tuwing araw ng linggo po. Sa beses lang po yan, tuwing araw ng linggo tayo yung magbibigay. Upang makaligong po tayo sa pambili ng bagong lote. Ano po? At hindi naman po yung kailangan malaki. So, pag nagsama-sama po yung ating pagbibigay sa ating pag-offering, eh malaki rin po yun. Baka next year po, sa tulong ng Panginoon, makabili na po tayo ng lote. Wala po yung posible. Ano po? So, sana po, tayo po ay sasamba. Mula po ngayon, hanggang sa tapusan ng 2025, ay makaligom na po tayo ng sapat na halaga para pamili po. Ano po? Naalala ko tuloy po yung ano po panahon ng Apostol Pedro, na yung po mga mananampalataya nagbebenta ng mga ari-arian. Hindi po ba? May bigyan lang po sa iglesia. Makatulong po sa mga nangangailangan. Ang natanong ko po yung sarili ko sa panahon po kayo natin ngayon, meron po kayo mga hagwan. Pero sa awa na po wala namang posible, di po ba? Pagka tinawag tayo at paglilingkod, wala po yung posible na makapagbigay tayo. Pero sa iniisip ko, sa pamilya ko, kung gagawin ko yun, baka mag-away-away kami. Di po ba? Dahil tayo po ay nangangarap na makabili ng ganito, makabili ng gano'n para sa ating pamilya. Pero kung ibebenta natin para ibigay sa paglilingkod sa Panginoon, parang sa panahon po natin ay posible. Pero kung sa kalooban ng Panginoon, wala pa po posible, sabi ko nga po. Kaya po, ano po yung nangyari doon sa mag-asawa, si Ananias at si Sapira. Tama po ba, Pastor? Yes, tama. Gusto po rin ng makabenta ng ng ari-arian, pero natusok po sila sa hawak nila ng pera na napagbilihan na kayo ng ari-arian. Ano po ang ginawa nila? Hindi po nila binigay lahat sa mga apostol, pagkabilahan. Nagkaroon po sila ng internet, siguro po tukso ng Diablo. So, niloko po nila yung apostol, si Pedro. Yun lang po yung kanilang binigay na halaga na sa tingin po nila tama lang. Pero ano po ang ginawa ng Diyos? Binawian po siya ng buhay. Yung magkasama po namatay po sa kanilang kasakiman, sa pera kaunti na pinagkakitaan po ng kanilang ari-arian. So, gano'n po ang alalagay pagka po talaga tayo naging sakim sa sa mga bagay na material. Hindi po nagiging maganda yung kahihinat na, Kaya ang mga anak ng Diyos po lagi po tapat yan Hindi po nila kinukupitan ng Panginoon. Kaya po, tayo po lagi pong magbigay, magkalaw po sa ating church, para po sa kabubuti ng ating iglesia. Ano po ba ang sabi po sa 1 Pedro 5:7 po? Ano po? Sabi po sa 1 Pedro chapter 5 verse 7. Ipagtatawanan ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, kapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ano po? So, ano po yung ating pag-aalala? Dahil tayo po ay pagmamalasakit ng Panginoon. Dahil po tayo ay tumutulong sa chat, sa kapwa natin. So, kung natin po isipin nyo ng mga kakulangan natin sa buhay, dahil po ang Diyos ay hindi naman po siya madamot. Alam niya po kung ano po yung mga pangangailangan Nasa puso po natin yung mga pangangailangan alam po ng Diyos po yan. Kaya po tayo mag-alala, ano po yung mga kakulangan natin sa ating pamilya, pagkakalo po ng Diyos yan idudutog na po niya yun. Yun po ang mahalaga po sa ating mga sumusunod sa Panginoon. Ayan po, maraming salamat po tayo po ay manalangin. Lord God, muli po, puri ang napapasalamat sa iyo. Umaga ito, sa buhay at kalakasan na pinagkalam mo. Tulungan po kami maging bukas para dahil magkigit po sa aming iglesia ng Church of San Pedro. Tulungan mo po kami maging mapagbigay, Lord. Tulungan po kami maging malaya. Ano po kami pinagkakataan, Lord God. Bahagi namin po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw sa buhay kalakasan, Lord. Tulungan po sa aming mga pamilya. Panginoon, Lord God, salamat po. Ito po ang masamang dalangin sa katamang pagdamay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, good morning po sa ating lahat.
welcome. Ito pong kanta ay nakanta na kanina. So, okay lang po ba ulit tinawin? Pero ito kasi, ito yung nagita namin sa buhay ng bawat isa sa amin. Simula nung nag-connect kami, lahat po kami nakaranas ng ganito eh. Yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na hindi lang nagpapaki ng performance, kundi nagbabago at nagtatransform ng buhay. Kaya pakinggan po natin yung mensahe ng kanta. Praise God. So sa oras po ito, once again, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ho? So ngayong umaga po, we are continuing on our theme, Focus on the One. Ano po? Of course, ang ating theme this year, alam po natin ay Loving God, Loving People. Ano po? So mga previous months po natin, napag-usapan na po natin kung paano po natin ipapahayag yung ating pagmamahal sa Diyos. But it doesn't stop there, mga kapatid. We have to express that love to our neighbor. And this part, ano po,
ng series po natin for the whole year, tinatalakay po naman natin ang napakahalagang expression ng pagmamahal natin sa ating kapwa by focusing on the one. And today we're going to talk about the Jonah in us. Okay? Let's turn our Bible doon po sa Jonah chapter 1. Binasa po ito ng ating MC kanina. Chapter 1. Basahin po natin starting from verse 1 up to the following verses. Ang sabi po ng Word of God, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Let us come to the Lord in prayer. Heavenly Father, once again, we're coming before your presence and thanking you for all the blessings that we have received from you, God. And again today, we're here as your family, as a church, once again to listen to you. And we're asking you, O Lord, right now, through the power of your own Spirit, to speak unto us personally. Kausapin niyo po kami this morning, O God, kung paanong ikaw ay kumausap kay Jonah. Kausapin mo po kami ngayon, Panginoon. And help us to realize, O God, kung ano po yung napakalaking mensahe na nais mong ipahatid sa amin bilang iyong mga mananampalataya. We thank you, God, for the opportunity that we live in a free country, that we can freely study your words, O God. Samantalahin namin ito, Lord. At mag-excited kami sa message mo this morning. In the name of Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. May mga pagkakataon po na tinatawag po tayo ng Diyos, hindi po para sa isang komportabling buhay. Minsan tinatawag po tayo ng Diyos para sa tinatawag nating pagmimisyon. Kung saan lugar ka naroon, kung saan ka lugar dinala ng Panginoon, most likely, tinawag ka ng Diyos doon para sa tinatawag nating misyon, hindi para sa komportabling buhay. Pero kung minsan, sa halip po na tayo po ay sumunod, tayo po ay tumatakbo. Jonah is not just a prophet of old. He's a mirror of many believers today. Tinawag, pero tumakbo. May salita ang Diyos, pero tumalilis ng direksyon. So, question po natin this morning, ano kaya ang matututunan natin, mula sa kwento ni Jonah bilang isang mananampalataya? Ano kaya ang mga bagay na pwede nating matutunan sa kanya? 4 na bagay po. And this is the first thing that we can learn from Jonah. God's mission persists, but we often resist. Ang misyon ng Panginoon ay nagpapatuloy, bagaman tayo po ay tumatanggi. Tayo po ang tumatakas. Tayo po ang tumatalilis. Look at Jonah chapter 1 verse 2 and it says, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. That is a clear command from our sovereign God. Napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoon kay Jonah. The call of Jonah was simple and yet direct. Walang masyadong complication sa inutos ng Panginoon. Simple and yet direct. Ano po ang sabi ng Panginoon? Go and preach. And God's mission was specific. Specific. In a sense na binanggit ng Panginoon yung lugar. Ano pong lugar? Nineveh. Very specific. Kung sa panahon po natin ngayon, dinala ng Panginoon sa lugar na ito, very specific. Anong lugar po ito? Mahina. Anong lugar po ito? Sinong dinala rito? Sabihin mo, ako yun.
Sino po? Very specific. Ikaw at ako, dinala ng Panginoon specific dito po sa San Pedro. Ano ba? God's mission was not only specific, but also urgent. Why urgent? Ang sabi ng Panginoon, wickedness has come up. Yung kasamaan ng tao ay labis-labis at talagang hindi na matiis ng Panginoon. And God's mission is what we call spiritual in a sense that it calls for what we call repentance. At kung titignan po natin, yung pagkakadala ng Panginoon dito sa lugar na ito, sa bawat isa sa atin, tayo po yung Jonah sa lugar po na ito. In a sense na inuutusan tayo ng Panginoon because the wickedness of this city has come up before the Lord. And the Lord is telling us, we must call a repentance to all the people around here at San Pedro. Balikan natin si Jonah. Bagamat specific, bagamat urgent, and spiritual, ano pong ginawa ni Jonah? Ano pong ginawa? Sabi mo sa katabi mo, tumakas. Yes, tama po. He ran on opposite direction. Instead of going northeast to Nineveh, he boarded the ship going to far west as possible. Talagang sobrang layo. To Tarshish. Yung binanggit sa atin ng ating MC kanina, ito yung modern day Spain. Ganon kalayo yung gustong puntahan ni Jonah, makalayo lamang sa tawag ng Panginoon. Sa madaling salita, tumakbo siya, papalayo sa tawag ng Diyos. Tanong ko po, may tawag ba ang Diyos sa inyo? Another question, tinakasan niyo ba si Lord? Maybe you will ask, bakit ba kasi tumakas si Jonah? Ano ba ang pinag-uusapan natin dyan? Bakit tumakas si Jonah? Did you know why? The first reason is this. Nineveh was the capital city of Assyria and brutal enemies, one of the brutal enemies of Israel. Bakit brutal ito mga to? Because historically speaking, the Assyrians were known for what we call cruelty in warfare. Alam niyo po kung anong ginagawa nila? Impaling and flaying prisoners alive. Tinutuhog po nila ng buhay ang tao at binabalatan nila ng buhay ang tao. Nakakita na ho kayo ng lechon? Yung kasalukuyang niluluto. Diba tutusukin po yun sa puwet ang labas sa bibig? Tama? Ganun po ginagawa nila sa tao. Tapos tinatalupan ng buhay. Kayo po ba'y natalupan na? Kahit sa ano lang, yung sa daliri. Ang sakit dito ba? Kapraso lang ho yun. Kapraso lang. Pag po meron po kayong natanggal na balat, napakasakit po nun. Imagine po ninyo ito mga Syrian kung ginagawa nila. Yung tao buhay, hindi, tatalupan po nila. Parang palaka. Kayo po may nakakain na ng palakang bukid. Mabuti naman po hindi pa. Pero kayo may nakakain na mabuti rin. Alam mo bakit? Ang sarap ng exotic food yun. Alam niyo ba bago nyo kainin yung palaka? Yung po'y hihiwaan sa bandang bato. Pagkatapos po, babatakin po yun. Tanggal ang balat ng palaka. Opo. Imagine po ninyo yun ang ginagawa nila. Kaya pala si Jonah, ayaw niya. So sa halip na puntahan niya yung Nineveh, ang pinuntahan mo niya yung opposite direction. That's the first reason. Grabe ang cruelty ng mga to. Napakasama ng Nineveh. Ano po? Hindi lang yun. Another reason, and this is the second, Jonah didn't fear what we call failure. Baka iniisip natin, ay hindi, ayaw pumunta ni Jonah doon kasi baka mag-fail siya, hindi naman magsisi mga yun. Hindi po. Alam niyo kung anong kinatatakot niya? Na baka pag nag-succeed siya, magsisi yung mga tao. Baka maging successful yung message niya. Yun ang ayaw niya mangyari. Ayaw niyang magbago ang mga taga-Nineveh. Because for him, deserve ng mga taga-Nineveh yung galit ng Diyos. You know, sometimes there is what we call Jonah in us. Katulad ni Jonah, minsan selective tayo sa mga gusto nating abutin. Sabi, mas katabi mo, ikaw ba yun? Selective tayo.
Opo, namimili tayo eh. Di ba? Nag-hesitate tayo mag-share ng gospel sa ilang mga tao. Example, yung mga taong kinasamaan mo ng loob. Si-share ng gospel, yan mo siya. Bahala siya may impyerno. Kinasamaan niya ng loob ko. We hesitate to share the gospel doon sa ibang may paniniwala. Ay, huwag mo na share yan. Ganito ang faith niyan, hindi yan sasama. O kaya naman, ang tingin natin, hopeless case. Naku, huwag mo na share yan. Wala nang pag-asa ng taong yan. Namimili tayo. And kung minsan, kung babalikan po natin ang New Testament, yung puso ni Jonah, parang puso ng elder brother sa kwento ni Jesus sa parable of the prodigal son. Do you still remember that? Yung puso ni Jonah at saka yung panganay, pareho. Doon sa Luke chapter 15 verse 25 to 32. Alam mo bakit? Kasi nung bumalik yung alimughang anak, imbis na magdiwang, nagtampo. Si kuya, nagtampo. Ano sabi po niya? This son of yours squandered or squandered your wealth. No? Ano sabi niya? Natuloy kayong anak mo na lumustay ng iyong kayamanan. Hindi po siya natutuwa. Hindi po siya nagsabi, ako praise the Lord, nandito yung bunso kong kapatid. Ako salamat sa Panginoon at nagsisi, nagbalik loob. Hindi na baling nawala yung kayamanan, basta't natagpuan siya. Hindi ganon. Ang reaksyon po ng lalaki ay ito, nagtampo. Di ba? Ayaw niya ng kapatawaran para sa kapatid niya. Both Jonah and the elder brother, resented the grace of God when extended to what we call undeserving. Eh, ba't bibigay doon? Hindi naman niya deserve yun. So parang ganito rin. And sometimes, there is what we call Jonah in us. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka. Totoo mo. Di ba? Eh, ba't ko naman si-share niya? Sama ng ugali niya. Ba't ko naman si-share niya? Eh, ang hirap niya kausapin. Ba't ko naman si-share niya? Diba? There is Jonah in us. Namimili tayo. Gusto lang po natin sharean, yung mabuti sa atin, yung tatanggapin tayo, pero yung alam natin saksakan ng samaan, ako hindi na. Hayaan mo siya. Maimpiyerno siya kung gusto niya. Mga kapatid. Sometimes we have this what we call motivated reasoning. Sabi ng mga psychologists, meron tinatawag na motivated reasoning. Ano ba ibig sabihin nito? A tendency to filter information or commands through our own desire and biases. In other words, mga kapatid, alam natin yung tama, pero pinipili pa rin natin na hindi sundin kasi ayaw natin. And gaya ni Jonah, minsan ginagamit natin ang bias natin para takasan ang utos ng Diyos. Meron tayong mga katiran, ayoko siyang kausapin, baka istabin lang ako. Snobbish yan Ba't naman share ko yan? Di ba? Ay naku, wala akong time to share. Busy ako. Di ba? Meron tayong mga ganong kaisipan. Para tayong si Jonah. Eh ba't ko naman share niya? Masama yan. Hindi siya tatanggap kay Lord, may kailangan. These are not valid excuses. They are heart level resistance. Mag-reflect tayo. Mag-reflect tayo. Mga kapatid, Jonah ran not because he didn't know God's will, but because he didn't like it. Maraming Christians ngayon, hindi naman dahil kulang sa information Information overload nga tayo Tama po ba? Ang dami nating information. Ang dami po natin pwedeng mabasa sa internet. Napakadami. Hindi tayo kulang sa information kung talagang nag-aaral po tayo. Alam niyo po kung ano ang kulang sa atin? Hindi po yung information. Ang kulang sa atin, obedience. May utos ang Diyos, hindi dahil hindi mo alam. Alam mo every Sunday narito ka Amen? Amen? Every day nagbabasa ka ng Bible. Amen? Every day nagpe-pray ka. Every day kinakausap ka ni Lord. Amen? Kaya lang ayaw mo sumunod. Yan ang problema. Di ba? Eh maraming Christians ngayon, ang ganyan. The issue is not clarity, but willingness.
dahil malabo sa iyo ang utos. Hindi dahil kulang ka sa information. Hindi ko po kasi alam kung ano yung share ko. Hindi yun. Ang problema po ay yung willingness natin. Ayaw natin. And so we run away. Tanong ko po, are you also like Jonah, running from your divine assignments? Mag-reflect tayo. Subject. Are there people in your life you're avoiding to share the gospel with dahil sa pride? O dahil sa hurt? O dahil sa biases? Or bias ka? Remember mga kapatid, evangelism is not about who deserve it. It's about who desperately needs it. Yan po yun. Ang pangaral po ng Diyos ay hindi po tungkol doon sa kung deserve niya ba o hindi, kundi dahil doon sa nakikita mong kailangan niya yung salita ng Diyos, yung mabuting balita, yung kaligtasan. It's not a question kung deserve siya o hindi. Deserve niya ba o hindi. Start where you are. God's call may not be as dramatic as Jonah's, but it's just clear as Matthew 28:19. Ang sabi, go and make disciples. Sabi nga po ni Andy Stanley, you have never looked into the eyes of someone who does not matter to God. In other words, mga kapatid, wala ka pang taong matititigan na hindi importante, hindi mahalaga sa Diyos. Walang sino man ang walang halaga sa Diyos. Lahat ng makikita mo, sige, tignan mo yung katabi. Tignan mo siya. Yan. Come on. Kaya, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Yan. Tignan mo. Ano, sitik na mata. Baka, alam nyo, minsan, kulang tayo sa pagmasdan. O, sige, huwag lang tignan. Sige, pagmasdan nyo yung katabi nyo. Yan. Tapos sabi mo sa kanya, importante ka sa Diyos. Paglabas nyo mamaya, lahat ng tao makikita nyo, pagmasdan nyo mabuti ang mukha. At lagay nyo sa isip nyo, sino sa mga taong ito hindi importante? At sasagot ang Panginoon sa puso mo, walang hindi importante sa mata ko. Dahil lahat ng taong yan, mahal ko. Palakpakan nga natin ang Panginoon. The second lesson that we can learn from Jonah is this. Running from the mission leads to a great storm. Doon sa Jonah chapter 1 verse 4, then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Always remember mga kapatid, disobedience brings disturbance. Disobedience brings disturbance. When Jonah ran, he didn't put himself in danger alone. He put the entire boat into what we call peril. Hindi lang po siya, kundi yung buong nakasakay, yung buong kalipunan ng mga nakasakay doon sa bangka, inilagay po niya sa delikadong kalalagayan. His private rebellion had a what we call public consequences. Disobedience may feel personal, mga kapatid, but it has a ripple effect sa paligid po natin. Kahit naman po sa bahay, meron lang isang matigas ang ulo, nakala kayo, apektado kayo lahat. Ikaw ba yun? Meron lang isang pasaway sa bahay, lahat kayo apektado. Si nanay, si tatay, mga kapatid, stress kayo lahat. Bakit? Meron isang pasaway. So sa church, ganoon din. Kapag merong isang Jonah sa loob, hindi lang yung Jonah ang affected. Affected po ang church, affected po ang community. Disobedience may feel personal, mga kapatid, pero meron siyang ripple effect. And when we run from God's mission, storms often follow. Kapag tayo po ay tumatakas sa tawag ng Diyos, ang kasunod niyang bagyo, sino po
po dito ang gustong bagyuhin? Maganda pag bagyo ng pagpapala eh. Amen? Pero mahirap pag bagyo ng palo. Ang Diyos po nagpapadala ng pagpapala, pero meron din po siyang pagpalo. Alin ang gusto po ninyo? Pagpapala o pagpalo? Pagpapala. Ang tanong po, nasunod ka ba? Hindi ba normal naman kapag hindi ka sumusunod sa magulang mo, ang resulta niya po, palo. Sino po dito ang napalo ng mga magulang po sa akin? Pulis ka. Dalawang kamay pa si isa. Ganun talaga eh. May palo talaga. At dito makita po natin, nung hindi sumunod si Jonah, kasunod po ng storms. Now, hindi lahat ng problema ay dahil sa kasalanan. Especially doon sa mga nasa barko, affected lang sila. Naapektuhan lang sila ng pagtakas ni Jonah. Minsan, ang mga bagyo ay paalala ng Diyos na merong iniiwasan o merong utos na tinatakasan. Di ba? And like Jonah, Christians today sometimes we're trying to sleep through the storm. Pag may bagyo, kahit na alam mo na ikaw yung may kasalanan, ito galing ng mga patay mali siya. May anak po ba kayong ganon? Meron po ba kayong anak patay mali siya? Ha? Alam mo yung patay mali siya? Yung meron kang tinatanong, sino ang nakagawa ng ganito? Walang gusto umamin. Di ba? Walang umiimik. May anak ba kayong ganyan? Ang Diyos, maraming anak na ganyan. Isa na si Jonah. Bumabagyo na. Pero hindi niya magawang maamin na siya yung tao, siya yung subject, siya yung dahilan kung bakit bumabagyo. And therefore, patay mali siya. Anong ginawa ni Jonah? Natulog! Tingnan niyo po yung verse 5 ng chapter 1. Sabi po rito, all the sailors were afraid. Lahat ng tripulante, lahat na nakasakay doon sa barko, takot na takot! And each cried out to his own God. Bawat isa sa kanila, ano daw po? Nananalangin na sa kanilang Diyos sa sobrang takot. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. Imagine po ninyo itong ginawa ni Jonah. Pati po tuloy yung mga blessing na dala-dala nila at ng mga kasamahan niya, natapon. All because si Jonah tumakas sa Panginoon. Ayaw mag-mission. Pati yung mga blessing na intended para doon sa iba, natapon. O di ba ganun din naman po kayo? Pag meron po sa loob ng tahanan may pasaway, napapagastos kayo na hindi naman yung kasama sa budget. Tama ba? Tama po? Pag may pasaway, hindi mo naman kinakailangan gastusan pero mapapagastos ka. Lalo na pagka iyan po ay dinampot ng barangay, o kaya naman po iyan ay na-aksidente, o kaya naman po ay may nangyari hindi ka nais-nais. Anong gagawin mo? To the rescue ka. Yung budget na para sana sa pagpapalang maganda, napunta doon sa pasaway. May pasaway ba sa bahay? Di ba? Totoo po yun eh. Tingnan niyo po ito si Jonah. Dahil siya po ay sumakay dun sa barko na yun, yung mga taong walang kinalaman, nadamay. Nadamay po. Kaya kayo po, ingat kayo sa mga sinasamahan niyo, ha? Baka kayo may madamay. Pag po meron po kayong kasamang Jonah, yung mga blessings na intended para sa inyo matatapon. Sabi po rito, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah, tignan niyo po si Jonah, patay mali siya. But Jonah gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. Naghihilig pa. Sarap deep sleep eh. Ang term ng ginamit ng Bible, ang lalim ng tulog niya. Pretending that everything's fine while neglecting God's call. And sometimes ganoon din po tayo. May calling si Lord. Pero mas gusto po natin magpatay mali siya. Ibig po sabihin, wala tayong kinalaman dyan.
You know, our silence can lead others to sinking. And the Great Commission, napakalinaw doon sa Matthew 28:19-20, is not a suggestion. It is a command. And kapag tumahimik tayo, ibang tao po ang mawawala ng pag-asa. Remember that, mga kapatid, pag nanahimik ka, ibang tao ang mawawala ng pag-asa. While we sit in our comfort, someone else is in crisis, waiting for the gospel we're called to share. Tingnan niyo po si Ananias and si Saul. Ano po? Si Saul later became Paul. Siya po ay persecutor ng Church of Christ doon po sa Book of Acts. Di po ba? He's one of the enemies ng Church ni Jesus Christ. Pero alam niyo po, nung na-encounter niya ang Panginoon, at that point, nabulag siya, tama? Nabulag. And then, he stayed somewhere, hanggang ito namang si Ananias, kinausap ng Lord, puntahan mo ika, itong si Saulo, no? Kapag ako'y merong espesyal na tawag sa kanya, pinuntahan po ni Ananias sa utos ng Diyos. Alam niyo, pwede namang sabihin ni Ananias na, batek muna, Lord. Dangerous yan eh. Pumamatay yan eh. Baka ako'y mapatay. Wag na. Pwede siguro, Lord, iba na lang i-send mo. Kakatakot. Pero hindi po eh. Sumunod siya. Imagine if Ananias said no, baka naantala ang pagiging great missionary ni Paul. And sometimes one act of obedience opens a door for thousands to know Christ. Alam niyo, mayroong isang young woman. Meron isang young woman. Nag-share po siya ng testimony niya. Ang sabi niya, I was hungry for the truth. I was curious about Jesus. But no one ever told me. I waited for someone to care enough. But they never did. Eh maraming tao ang nasa ganitong sitwasyon, nalulunod sa kasalanan, malalim ang depresyon na pinagdadaanan, maraming tanong sa kanilang kaisipan, naghihintay ng isang Christian na aabot at magsishare ng gospel. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Sometimes our silence is someone else's storm. You know, ang maganda po nito, God did not abandon Jonah in the storm. Hindi naman siya iniwan eh. Amen po ba? In fact, God sent the storm not to destroy Jonah, but to redirect him. Maybe that's true for us too, mga kapatid. If you feel unrest, merong dryness, merong discomfort sa buhay mo, maybe it's not just random. Maybe God is steering your heart back to mission. Kung meron ka mga nararamdaman na parang, alam mo yun, hindi ka alam, malungkot ka, parang dry ang buhay mo, parang there is what we call discomfort, and those are quote-unquote storms in your life. Maybe hindi yan dumarating para maranasan mo yan, kundi God is redirecting you to what we call mission. Magkaroon tayo ng reflection. Meron ba sa area sa buhay natin na tinatakasan natin ang tawag ng Diyos? Then ask, Lord, ito bang storm na ito is trying to get my attention? May mga storm ba na dumarating sa buhay mo? Ask yourself, nire-redirect mo ba ako, Lord? And finally, respond. Don't wait for the ship to break apart, mga kapatid. Turn around now and surrender to God's mission. Tinatawag ka ng Diyos para doon. Sabi ni Charles Spurgeon, maganda sinabi niya, the worst person would be a closed heart to the Great Commission. Ang pinakamalala daw pong nakulungan ay ang puso na nakasarado
para sa tinatawag po nating Great Commission. So let us not imprison the gospel through disobedience or delay. Wag po. Huwag natin kulungin yung mabuting balita na nasa ating puso. Wag. Huwag po natin hayaan na naandyan lang yan at hindi po natin binabahagi. Wag. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo ikulong, kapatid. Sige po, sabihin nga katabi niyo, huwag mo ikulong. Praise the Lord. Huwag. Kasi pag kinulong mo yan, ikakapahamak yan ng iba. Pangatlo po, God gives second chance for the sake of the one. The lost. Doon sa Jonah chapter 3, makikita ko natin, verse 1, binagay po doon, then the word of the Lord came to Jonah second time. The second time. Hindi po sumuko ang Diyos kay Jonah or kahit sa Nineveh. Pagkatapos ng disobedience po ni Jonah, hindi naman sumuko ang Diyos eh. Actually, pwede naman siya palitan ng Panginoon. Amen? Pwede! Di ba? Totoo po yun. Pwedeng palitan ng Diyos si Jonah. Pwede po. Pero hindi po ginawa ng Diyos yun. God did not replace him. Hindi po niya ginawang palitan siya. Instead, God repeated his call. Tinawag niyang muli. Inulit po niya yung kanyang panawagan kay Jonah. Ang sabi ng Bible, the word of the Lord came to Jonah a second time. That short verse shows the long reach of God's mercy. God's plan remained, and so did His patience. Hindi lang po si Jonah ang binigyan ng second chance, kundi pati po yung buong lugar, buong kalupaan, sa katauhan ng Nineveh. Ganon kalayo ang kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Grace doesn't cancel, grace recommission. Hindi kinakancel ni Lord. Nire-recommit po niya. God's grace is greater than our failure po kasi. Amen? Si Jonah tumakas, nagrebelde sa Panginoon. Dinamay pa niya yung ibang mga nandun, pero tinawag pa rin siya ng Diyos. Why? Because God's mission is not built on perfect people. It's built on redeemed ones. Yung pong mission, hindi po yan para sa mga perfect. Wala naman pong perfect eh. Yan po ay para sa mga naniniwalang sila ay tinubos. Tinubos po ba tayo? Pagsan po natin, tinubos po ba tayo? Kung isa ka sa tinubos, para sa iyo ang mission. May mga panahon na tumatanggi tayo, natatakot tayo na parang si Jonas. Pero tinatawagan pa rin tayo ng Diyos bumalik para sa kaligtasan ng ibang tao. Tignan niyo po si Peter. No? Kinancel po ba ng Diyos si Peter? Dininay mo ako, cancel ka. Iwan ko na sa'yo. X ka, X. Hindi na. No. Ganun po ba? Hindi! Hindi kinancel ng Diyos si Peter. Ano ginawa ng Diyos? Ni-restore po siya. Peter denied Jesus. Alam natin yan 3 times. And Peter wept bitterly in shame and failure. But in John chapter 21, the resurrected Christ, our Lord, appeared to him, cooked him breakfast, and said, ito ang sabi, do you love me? Feed my sheep. Pero iba yung ginawa ni Lord. Imagine niyo mo yung grace ni Lord. Anong ginawa ni Peter? Tinatuwa siya 3 beses. Nung na-realize ni Peter, yung umiyak siya ng sobrang pait. Dito sa John chapter 21, makikita niyo po, grabe po ang pagmamahal ni Lord. Hindi niya kinancel si Peter. In fact, nagpakita po siya. Nagluto pa ng breakfast. Ipinagluto pa sila. And then ito sabi ng Panginoon, do you love me? Mahal mo ba ikaw? Then sabi ni Lord, feed my sheep. Hindi lang po siya pinatawad eh. Di ba?
Pinagkatiwalaan siya once again. That's grace in action. Restoring failures to be used for God's glory. Alam niyo po, ayon po sa pag-aaral ng behavioral psychology, ang tao daw po ay mas magbabago sa ikabubuti kung sila po ay bibigyan ng pag-asa at pagkakatiwalaan sa kanilang potential compare sa sila po ay hihiyain at uhusgahan. Totoo po yun. Totoo po yan. And the gospel works the same way. It's not just true dito sa pag-aaral nila, it's also transformational, mga kapatid, kapag nadinig po natin yung Word of God because it is filled with God's grace. And that's why we must share the gospel as good news. Ibahagi natin yung mabuting balita. Wala na pong ibang gaganda dito, kundi malaman ng tao na may pag-asa siyang paligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagtanong po, have you disobeyed or delayed God's calling? Ask for God's mercy. Try again. Sabi mo sa katabi mo, try again. Yes, try again. If someone, sa tingin mo, kung meron iba na didisqualify ka, hindi yun ang pakikinggan. Si God ang pakinggan mo. Remember, if God gave Jonah and Peter another chance, pwede ka rin niyang bigyan ng isa pang pagkakataon. And use that second chance not just for your healing, but for someone else's salvation. Sabi mo nga sa katabi mo, gamitin mo ang iyong second chance. Amen? Palapakan po natin lahat tayo dito. Binigyan mo Lord ng second chance. God does not call the qualified. Alam natin ito. He qualifies the called and often calls them again. Tinatawag po tayong muli. God's grace restores the runner so He can rescue the lost. Amen? Kaya kung ikaw yung tumatakas, sige pa wala pa ka natin sa bagay na. Kaya kung ikaw ay parang si Jonah, if you have Jonah in yourself, no? Kung ikaw ay parang si Jonah na tumatakas sa misyon, God is giving you a second chance. By His grace, alam mo, by His grace, He will restore us. We are the runner, we will be restored by our God so that we can rescue the lost. Lastly, revival comes when the message is preached. Revival comes when the message is preached. Gusto po natin ng pagbabago. Amen? Pero hindi magbabago pag hindi ka na-preach, hindi ka na nangaral ng Word of God. Sino po dito may mga reklamo sa ating bansa? Wala? Totoo? Sino po dito? Ito po. Sino po dito mayroong mga reklamo sa ating bansa? O, lahat tayo, di ba? Ang tanong, paano mababago? Reklamo. Hindi po. Mababago po ito. Ano? Kung tayo po ay magpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Because revival will come when the message is preached. Tingnan niyo po yung Jonah chapter 3 verse 5. Nasabi po diyan, the Ninevites believed God. No? Pag tinignan po natin yung verse na yan, ang mga taga-Ninive ay nagsisi. One simple message, one big revival. Jonah finally obeyed. Finally, sumunod siya. And his sermon or preaching was so short but direct. Actually, kulang sa compassion. Pero direkta mo yung sinabi. Ang sabi po, 40 more days and Nineveh will be overthrown. Wawasakin ng Diyos ang Nineveh. Ganun katindi yung preaching. Very short. But direct. Jonah chapter 3 verse 4. Walang fancy words. Walang mga emotional stories. Walang drama. Wala. Yun lang sinabi niya. Wawasakin kayo ng Diyos pag di kayo nagsisi. And the Ninevites believe God. Now, yung pagkilala ng Ninevites ay hindi lang doon sa mga commoners. Hindi lang sa mga commoners.
From the king down to the commoners, mga kapatid, they fasted, repented, and turned to the Lord. Why? Because the power was not in the preacher, it was in the message and the God to back it up. Alam niyo, ito po yung gusto kong makita natin. Ang preaching wala po sa galing ng pastor. Tama po? Kaya po ako ini-encourage ko kayo, kahit sino tumayo rito, pakinggan nyo. Alam nyo bakit? Kasi ang power wala naman sa amin. Ang power po andito, oh. Eto. Nandito ho yung power. Wala doon sa tao. Imagine, Jonah was reluctant. He was imperfect and previously disobedient sa Panginoon. Pero nung siya ay sumunod, gumalaw ang Diyos. And sometimes, akala po natin, kailangan maging magaling ako. Kailangan maging, eloquent ako pagdating sa pagsasalita. Kailangan maging persuasive ako para makapag-share ako ng gospel. Hindi po. God only asks one thing. Ano po yan? Faithfulness. Ang tunay po ng tagapaghatid ng revival ay hindi po yung tao, kundi ang salita ng Diyos na pinapahayag ng may katapatan. Yung totoo. Pinapahayag mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Di ba? Tignan niyo po, si Peter, he was once a denier of Christ and he stood up in the multitude of people during the Pentecost and preached boldly about Jesus. Anong result? Sabi po niya, repent and be baptized sa Acts 2:38, and about 3,000 souls were added to the church that day. Si Peter, hindi po siya perfect. Pero pinuno siya ng Espiritu ng Diyos. And he spoke the truth. And like Jonah, his past, full of failures. Hindi po siya kung tutusin qualified. Hindi po siya kung tutusin karapat-dapat na maging vessel ng Word. But because of God's grace, he was used by God for what we call revival. Meron pong pag-aaral, yung scientific analogy tungkol dito. Yung power of signal over noise. Sa physics po, and communication theory, hindi daw po laging powerful yung tagapagsalita. Ang pinakamahalaga daw po sa paghahatid ng mensahe ay yung malinaw na signal, hindi yung ingay. Bigyan ko kayo example. Ano po ito? Okay. Pag nakita ko yung thumbs up, anong meaning? Ha? Okay. Malinaw. Evident ko. Walang salita yan. Pero yung signal ay powerful. Why? Because pag sinabi niya, ano ibig sabihin? Diba? Stop. Wag. Ganun tuloy. Ayun, ganito ka. Di ba? Pag nakita mo yung anak mo na nag-cutting classes, ano ibig sabihin? Lagot ka, patay ka sa akin. Ay kasama yung mga kaklase, ayaw mong mapahiya. Di ba? Kaya sabi mo na lang. Di ba? So, anong malakas? Yung ingay o yung signal? Yung signal. Ang kapangyarihan wala po doon sa mensahero. Ang kapangyarihan po ay nandun sa malinaw na mensahe. Yan po pagdating sa Word of God. Wala doon sa preacher ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan po ay naandoon sa message. Wala sa messenger. Nasa message. Huwag mong ini-small yung sarili mo. Huwag mo sasabihin na, hindi ko alam yan. Huwag mong takasan yung tawag ng Diyos sa'yo. God is calling you to share the gospel. Then, share the gospel. It doesn't matter kung anong ingay ng mundo. What matters most is the message, the clear signal from the Lord. And the Lord is asking you, go and preach. Go and make disciples.
Sabi nga po, even reluctant messengers can be used for great revivals when the message is God's and the mission is obeyed. We all have a bit of Jonah in us. Totoo, hindi. Totoo. Hesitant, fearful, even bitter. But God's mission is too urgent and His grace is too wide for us to stay silent. Apat na bagay. God's mission persists even we resist. Ang tanong po, are you resisting? Running from the Lord brings storms. Tanong po, who suffers when you stay silent? God gives second chances. Ang tanong po, itong second chance na binibigay ng Diyos sa iyo, will you obey Him now? And revival follows obedience. Ang tanong po, will you speak and trust our God? We all have a bit of Jonah in us. Sometimes we hesitate. Sometimes we run. Sometimes, if we're honest, we don't even want certain people to be saved. But God, in His mercy, pursues both the runaway messenger and the rebellious city, katulad ng ating kinalulugan. Jonah's story is not about the big fish. Ama? Pag nakikita mo kasi natin si Jonah, nasa isip natin, big fish! Nilaman na malaking isda. Kapatid, Jonah's story is about the bigger God, one who committed saving the lost and changing the heart of His messenger in the process. It's all about that. You might be sitting here today in the church, in our gathering, aware that God is calling you to someone. Ano mag-share? Pwedeng kaibigan mo, pwedeng worker, pwedeng kaklase, pwedeng kapitbahay. You're running and delaying, making excuses. But like Jonah, God is giving you a second chance. Not just for your disobedience, not just for your obedience, but for the sake of someone else's salvation. So ito po yung dapat natin gawin, mga kapatid. God is not looking for the ability, but the availability na meron po tayo. So this week, ito po yung dapat natin gawin. Start a gospel conversation. Either chat, call, or kung anong pwedeng maging medium of communication, importante, i-share ang mabuting balita. Dala ka ng tracts, babasahin, flyers, meron kayong tindahan, magkaroon po kayo ng mga tindahan ng flyers sa mga tindahan ninyo. Kung kayo po ay bumabiyahe, magbigay kayo ng flyers sa mga katabi ninyo. Kung kayo po ay nasa eskwelahan, magbigay kayo ng flyers sa mga kaklase ninyo. This week, pray for someone. Pray for one person by name and follow it with action. And then, if you have chance, sumama po kayo sa Connect Group. Kasi yung mga Connect Group natin ay naandyan para mag-evangelize sa lugar na kanilang kinakailangan. Tatandaan niyo po, hindi mo kailangang maging magaling. Ang kailangan lang, sumunod ka. Amen? Ulitin ko po, hindi mo kailangan na maging magaling. Kailangan mo lang sumunod. Yun lang po. Ano po? And like Jonah, you may have faith before. But today, the word of the Lord is coming to you a second time. Ang tanong po, will you go? Will you go? Will you go? Amen. Huwag natin hayaan na yung takot, yung pride, ang mag-hold back po sa atin. Be the voice someone is waiting to hear. Kayo po yung maging tinig na inaantay
ng nasa paligid. Sa
bilang magtatapos po, tayo po ay patuloy magpasalamat at pagpupuri sa Diyos sa isang panalangin. Ama naming Diyos, muli po ay maraming salamat sa inyo na pagsama sa aming gawain ito na kayo Panginoon ay inalaya namin ang aming pagpapasalamat, ng aming pagpupuri, ng aming pagsamba dahil Panginoon, Ikaw ang Diyos na karapat-dapat sambahin. Salamat po Ama sa bawat isa na naglaan ang oras ng kanilang buhay, ng kanilang puso, para Panginoon katagpuin kayo sa dakong ito na magkakasama Panginoon kami, na mayroong kagalakan, mayroong kalayaan Panginoon, na kayo Panginoon ay aming purihin at sambahin at pag-aralan namin ang inyong mga salita. Salamat po Panginoon sa kalayaan ito na kapaligiran namin at pagpapalintulit nyo para magtagumpay muli ang aming pag-aalay ng pagsambang ito Panginoon. Salamat po Panginoon sa presensya nyo. At ito po Panginoon ay aming nakikita sa bawat kapatid namin na narito ngayon, maging sa aming bisita Panginoon, maging sa kapatid namin na may mga pinagdadaan ng karamdaman, sa mga kapatid namin Panginoon na malalayo. Salamat po Ama dahil yun po Panginoon pagpapatunay ng iyong presensya Panginoon na sinagahari sa bawat puso ng aming mga kapatid Panginoon. Kaya salamat po Panginoon sa biyaya na ganoon din Panginoon sa mga mensahe ng inyong awit na itinagkaloob sa amin. Salamat po Panginoon sa mga talento na meron ang bawat isa sa amin na ngayon Panginoon ay nakibahagi sa gawain. Ito po Panginoon ay ginagawa namin dahil Panginoon para lamang sa inyo Panginoon. At salamat po dahil kayo po Panginoon, ang Diyos na sa patuloy na ibibigay sa amin ang biyaya ng kagalakan at ng kalayaan na hindi katulad Panginoon sa ibang lugar na hindi na may raos ang mga ganitong gawain dahil Panginoon may mga hadlang. Kaya po Ama, maging sa mga salita niyo na aming narinig ulit, salamat po Ama sa paalaanan ninyo na sa kataunang Panginoon ito, nasa Panginoon na pagamat sa Panginoon ay tumatago o tumatanggi, tumatakbo Panginoon sa inyong pagkatawag Panginoon. Naroon pa rin ang inyong bibigay sa kanya ng pagkakataon. Para Panginoon siya ay gamitin at maging pagpapala Panginoon sa kapanahunan nila noon Panginoon. At ganoon din Panginoon sa amin ngayon. Meron Panginoon, alam namin na kami ay tumatanggi, kami Panginoon ay nagdireklamo, kami ay tumatakbo. Pero Panginoon, salamat dahil ang iyong salita muli nagpalaala na hindi Panginoon kayo nagkakait ng pagpapatawad, ng pagkakataon na kami ay magbago Panginoon. Salamat po Ama dahil pwede niyong gamitin Panginoon ang bawat isa. Hindi kayo tumitingin sa aming kakayahan, hindi Panginoon kayo tumitingin sa aming pagkatao, sa aming kasamaan na ginagawa ko. Bagkus Panginoon, hangad ninyo kami mapatawad at magbago. Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa na nakarinig muli ng iyong salita na mag-nais Panginoon na ibahagi at i-share Panginoon yung inyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Dahil nais niyo po Panginoon na walang mapahamak pagdating ng araw na kayo Panginoon ay bumalik at kayo Panginoon ay humatol at Panginoon kayo ay nagwakas ng kawakasan Panginoon ng lahing ito. Kaya Ama, tulungan niyo ang bawat isa. Lalo na Panginoon sa linggo muli na aming dadanasin. Nawa po Panginoon, patuloy na kami bigyan ng katatagan at lakas, tapang upang maipahayag ng inyong salita. Tapos sa mga gawain Panginoon, ang pinaplano at pinilano namin na kami Panginoon ay makapagligtas ng kaluluwa sa anumang Panginoong lugar, anuman Panginoong gawain ito sa aming mga ini-announce kanina Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa. Ama, maraming salamat po muli at kami Panginoon ay humihingi ng inyong awa, kabag, pagkalinga sa buong isang linggo na aming kakaharapin Panginoon. Maraming salamat po Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipas po natin ang pagpapala. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mapumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen.